maisog rally sa Dumaguete. Okay? I-explain lang natin bahagya bakit ito na-cancel sa first venue at na-transfer ngayon ito sa second venue. Okay? Sabihin ko sa inyo kung anong pangalan ng first venue at doon sa second venue. Okay? Kung anong nangyari doon, bakit na-cancel yung first venue at bakit tuloy na ito sa second venue. Okay? Kahit anong mangyari, sabi ni Duterte, tuloy na po ang maisog rally sa Dumaguete City. Ayan, yan ang ating pag-uusapan ngayon, no? At tungkol nga dito kung bakit ito na-cancel. Ito may kaugnayan dito sa ating administrasyon ngayon. Baka takot itong si Presidente Bongbong Marcos dito sa mga rally na ito dahil kung mapapansin nyo, itong maisog rally na ito nangyari na ito sa Davao, sa Cebu at doon sa Bulacan, hindi natuloy. Kung i-observe nyo, iba't ibang mga lugar na ang pinupuntahan na itong maisog rally na ito. Kasi ang layunin naman dito is para naman mamulat ang mata ng taong bayan kung ano ang ginagawa ngayon ng gobyernong ito. Okay? So much with that, so much with lahat ng ito, no? Bago natin ito itatalakay, help me po na i-like at i-share itong live natin sa YouTube channel para naman guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay nating i-like at i-share itong Don Mar TV, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, paki-subscribe, paki-follow itong Don Mar TV para lagi kayong updated sa ating mga balita na kagaya nito. Okay? Updated kayo sa mga pangyayari. Okay? And also guys, if you will follow and subscribe, ma-notify rin yung mga cellphones ninyo kung meron tayong breaking news. Okay? Sabay-sabay tayong i-follow, i-subscribe ang Don Mar TV, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Ayan, naka-follow and subscribe na ba? Lahat? Tingnan muna natin kung meron na bang mga nanonood. Ayan, 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 ayan. Meron na bang mga nanonood? Let's check. Wait muna. Okay, there are 87 concurrent viewers ngayon. Okay, so let's start na kagad kahit 87 viewers muna. Okay? Yan, ni Gorgonia, meron nang nag-chat. Gorgonia Tribania, hello po. Keep safe, maisog supporters and leaders. Be brave and strong sa mga issues ng bayan para marinig at mapanuto ang gobernong ito. Ayan, maraming salamat, Gorgonia Tribania. Alam nyo, una itong in-announce na kasado na itong rally sa Dumaguete City. Okay? Ang first venue nito, alam ko ito kasi kabisado kong Dumaguete City. Ang first venue nila ay doon sa, anong tawag doon sa Boulevard. Okay? Doon sa Boulevard yung venue. Yung Pantawan. Okay? Pantawan Boulevard ang first venue. Meron na ngang nagpakalat ng ilan sa ating mga kababayan yung set up, meron nang nagsiset up doon. Unti-unti nang binubuo nila yung sound system, yung mga kasangkapan doon. Kasi nga, tuloy doon sa Pantawan Boulevard, Dumaguete City. Okay? Kaninang hapon, dahil nag-brand out doon sa Dumaguete City, kumakalat sa Facebook na nakansila na naman raw yung maisog rally sa Dumaguete City. Klaruhin natin yan, kinansila daw ng mayor. Pero nung una, inaprubahan ng mayor. Ang mayor ng Dumaguete ay itong si Mayor Ipe Remolyo. Okay? Mayor Ipe Remolyo. Kilala ko yan si Mayor Ipe. Inaprubahan yan ni Mayor Ipe Remolyo. Walang problema si Mayor Ipe. Kaso, ang sabi raw
no? Ito yung mga usap-usapan di umano dito sa Dumaguete, ha? Ang PNP raw, pumapalag itong Philippine National Police na natatakot sila sa seguridad ng ating former President Duterte. Okay? Di umano, yan ang sabi nila. So kaya nga, pinakancel nila. Okay? Baka raw, hindi nila makayanan ang... kasi maraming mga manunood dyan. Hindi raw makayanan ang seguridad, no? Ang pagpunta ni former President Duterte sa Dumaguete, Pantawan Boulevard. Okay? Yun ang kanilang reasoning. Sa akin naman, sa tingin ko, valid rin naman yung kung totoo man ito, ha, kung totoo man na yun ang reason ng PNP ng Dumaguete City, i-valid rin naman. Concern lang po sila sa seguridad ni former President Duterte. Okay? Believe tayo dyan. Kasi alam ko, itong mga PNP na ito, alaga ito dati ng ating Pangulong Duterte. Di ba? Kilala ko ang mga pulis ng mga taga Dumaguete. Mahal nila si former President Duterte. Lahat ng mga in-interview ko dyan sa Negros, mga kapulisan, talagang gusto nila si Duterte. Mas gusto pa nga nila si Duterte compared to PBBM. Kilala ko yan. Ang mga kapag pumunta ako dyan sa Negros, kung merong mga event, mga local government events, tinatanong ko yung mga pulis. Kasi mahilig ako mag-interview sa mga pulis. Kasi hanga ako dito na sa mga trabaho ng mga pulis at mga sundalo. And I know, ang Negros Oriental, mahal na mahal itong si former President Duterte. Trust me when I say that. Kilala ko ang Negros Oriental. Okay? So, ito yung nangyari. Ang reasoning ng PNP is ang seguridad ni former President Duterte. And that is a very good move na mas inuuna nila yung seguridad ni former President Duterte. Okay? Kasi hindi naman natin alam kasi maraming tao, no? So we have to be at least 5 times ahead kung ano ang posibleng mangyari, which is tama nga naman. Okay? Kasi itong mga PNP, itong mga NBI dito sa Dumaguete City, sila yung nakakaalam dyan sa lugar ng Dumaguete City. Okay? So, sa mga nagsasabi na hinaharangan na naman ng LGU, ganon, ganyan, hindi mo na tayo manghusga dyan. Okay? Hindi mo na tayo manghusga dyan. Let us stick first kung ano yung argumento. Alamin muna natin bakit ito kinansela ng mayor. Okay? I mean, hindi naman si mayor ang nagkansela siguro kasi inaprubahan yan ni Mayor Epe Remolyo. Okay? Mayor ng Dumaguete. Okay? Inaprubahan yan. Kilala ko yan si Mayor Epe. May picture pa nga kami dyan. Kilala ko yan. Walang problema yung mayor na yan. No? At yung mayor na yan is kaibigan rin yan ni former President Duterte. Okay? So ngayon, watching from New York City, Donmar Arresio Pao. Shout out po sa mga kababayan natin dyan sa New York. Hello po sa inyo. Sabi pa nito ni Jovencia Pandurovic, si Chaco, kaanib ni BBM dati, hindi. Di ko lang alam kasi itong si Governor Chaco, as far as I know, itong si Governor Chaco, wala itong kaalyado. Nagserbisyo lang ito sa taong bayan. Okay? As far as I know. Kasi hindi yan sila nangingialam sa national government. Okay? They are very focused sa problema ng probinsya ng Negros. Okay? So ngayon,
itong si spokesperson, dating spokesperson ni Pangulong Duterte sa Malacanang na si Harry Roque, mas may alam ito kasi siguro alam ni Attorney Harry Roque ang mga organizers ng Maisog Rally. Siyempre, si Roque at si Duterte, ano yan, kaalyado yan, at may connection itong si Harry Roque po sa kay Duterte at sa mga organizers ng Maisog Rally. So ipapakita ko yung explanation ni Attorney Harry Roque. Okay? So syempre, legit itong information na ito because si Attorney Harry Roque ini-invite ito ng organizers ng Maisog Rally. And si Attorney Harry Roque sa Silliman University, no? Very popular yung paaralan dyan sa Dumaguete, itong Silliman University. Okay? Kilala yan ng buong mundo. Okay? Si Attorney Harry Roque ay nagtiteach dyan. Okay? Meron siyang subject dyan, meron siyang mga estudyante dyan sa Silliman University. At kinukonfirm yan ni Attorney Harry Roque ang mga kaganapan, updates dito sa Maisog Rally Dumaguete City. Okay? So, pakinggan natin itong si Attorney Harry Roque at magre-react at magko-comment tayo. Okay? Sabi dito ni Rosie Kasumpang, good morning Sir Don Mar, watching from Hong Kong. Shout out sa mga taga Hong Kong dyan, mga kababayan natin dyan sa Hong Kong. Ayan. Sabi ni Jovencia Pandorovic, Don, hanapin mo yung may forum. Sila nag-take out si Chaco. I will research on that. Okay, so Linda Largo, sulit Tatay Digong. Yes, maraming salamat Linda Largo. Okay? So ako, sabi nga ni Roque, Attorney Harry Roque, tuloy na ang Maisog Rally sa Dumaguete City. Noon dyan sa Pantawan Boulevard, kinansela. Pero tuloy ito, pero ibang venue. Malapit rin ito sa Boulevard, yung Freedom Park. Okay? Kasi dalawa yan eh. Merong, ang pasyalan ngayon sa Dumaguete City, tatlo yan. Yung Pantawan sa Boulevard, maraming tao dyan. Pangalawa is itong Quezon Park. Okay? Meron tayong Quezon Park. Marami ring tao dyan. Maraming mga pumapasyal dyan sa Quezon Park. Ngayon, itong rally na ito ng Maisog sa Dumaguete City, gaganapin po ito sa Freedom Park. Okay? Ang hawak po nito ay yung province ni Governor Chaco, yan ang hawak sa Freedom Park na yan. Okay? As per Harry Roque, tuloy na po sa Freedom Park, Dumaguete City, ang Freedom Park. Yung Quezon Park is hawak yun ng LGU ng Dumaguete City. Okay? Linawin ko lang. Yung Freedom Park is hawak yun ng provincial government. Okay? So, I don't know kung ano yung mga arrangements doon with the organizers ng Maisog Rally, pero tuloy na po sa Freedom Park. Mas maganda pa nga yun yung Freedom Park kasi mas malaki doon sa Freedom Park. Ang harap niyan is yung Negros Oriental State University. Okay? Yung paaralan doon in front. So, malaki yun. Dati, noong 2016, nakapag-rally si former President Duterte nung siya pa ay tatakbo ng Pangulo dyan sa Freedom Park. Okay? So, tuloy-tuloy na po. I know it will be matutuloy ito kasi yung Freedom Park naman is medyo mas maganda pa nga dito kasi I think malapit ito sa Kapitolyo ng Negros. Okay? Malapit ito. At I know for sure mas mabilis na makapag request yung governor natin
sa Negros na ng seguridad ng mga officials na dadating dyan sa Freedom Park. Okay? Mas mabilis dyan at mas safety doon. Okay? So, tuloy to. Miss Butterfly, ayan yung moderator natin. 80 likes, 277 viewers. Maraming salamat po, Miss Butterfly. Yung ating moderator, magre-remind yan to like and share. Okay? So, without further ado, i-analyze natin at pakinggan natin itong si Attorney Harry Roque sa update po bakit nakansela yung first venue at bakit tuloy na tuloy ito sa second venue natin. Itong Maisog Rally, Dumaguete City. Okay. So, Attorney Harry Roque, pasok! So, Magandang linggo